po sa ating lahat mga kababayan at sa ulo ng mga nagbabagang balita. Sospek, iniwan na, bumabalik pa. Oy, sorry. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Sa lahat po ng mga nasa Google Meet, sasabihin ko, alam ko, staying alive ako. Sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating pong programa na may echo. Sa lahat po sumusubaybay sa ating programa North, South, East, and West Corner. And to our viewers worldwide and nationwide, a blessed noon time to all of you. Welcome to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. We're always growing and receiving a bunch of spiritual lunch. Magandang tanghali po sa ating lahat. And of course, sa lahat ng mga team focus and team preparation, magandang tanghali po sa inyo. And ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na muli nagbabalik tayo sa programa na ito. Nakafocus sa inyo, young people, how you will act and how you should be this Christmas season. Yeah, baka pwede natin palakasan ng konti. Medyo kulub tayo, para tayo nasa loob ng kuwi ba. Well, anyways, again, magandang tanghali po. Shout out to all those who are watching now na nasa Facebook Live natin. Umeeko tayo. Yun, ligil, malakas. Anyways, again, ay magandang tanghali po sa inyo lahat. And muli ay nandito po tayo sa programa po na ito na kung saan ay patuloy na magbibigay po sa atin, no? Patuloy na magbibigay po sa inyo, lalo na young people. Patuloy na magbibigay sa inyo ng wisdom, knowledge, and understanding through the light of God's Word para patuloy kayong maging, sabi nga ng preacher natin kagabi ni Sir Maki, proceed with caution. Yun ang sinasabi ko. At dudugtungan natin yan. Napakaganda yan. Well, anyways, again, kung okay naman na tayo sa ating, live, huwag na natin baguhin din sa loob. Of course, with me is my co-host, ang co-host visitor. Ang aking co-host visitor ngayon, walang iba, Sir Maki. Magandang tanghali sa Sir Maki. Bati ka muna sa mga subaybay po natin. Magandang ay, tanghali po. Lugi sa'yo. Lugi yan. Magandang tanghali po sa lahat ng mga kapatiran natin na sumusubaybay sa ating programa po ngayon. Shoutout North, South, East, and West Corner. And shoutout din sa aking mahal na asawa na nasa harap ko ngayon. At kay Baby LG din na nasa harap ko. At shoutout din kay Ate Ana. LG! Yan. Yan, shoutout sa inyo lahat. And of course, sa Southeast family at sa lahat ng mothers, fathers, and young people of Southeast family, magandang umaga. Ito pa lang kasi umaga ko eh. Magandang tanghali po sa lahat and sa lahat ng mga kapatiran na ngayon ay sumusubaybay po. Continue watching Young People, Team Focus, Team Preparation. It's about time once again to learn some principles from God's Word. Alright, keep tuning in, young people. Amen. And dito po, pinag-uusapan natin palagi dito yung ikalalago ninyo on this Christmas season. Once again, punta tayo muli doon sa book of... Punta tayo ulit doon tayo sa pinag-uusapan nating talata. Punta tayo sa book of Matthew. Alright? Punta tayo sa book of Matthew chapter 2. Malaki ito punta tayo ulit doon sa main verse natin, yung ginagamit natin na talata sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Yeah, napakaganda po nito. Pag-uusapan natin ito. Punta tayo sa Matthew chapter 2. Nakita natin ang pinag-usapan po natin dito, yung actions, no? Yung pinaka-importanting actions ng mga tinatawag po nating wise men. Yan. Pinag-usapan po natin yan. Kung maaalala nyo, we will just have a quick recap. Pinag-usapan natin last Thursday, young people. Pinag-usapan natin last Thursday yung inyong carnal reactions, that you have to avoid your carnal reactions na magiging hindrance sa inyong spiritual activities this Christmas season. Actually, shout out sa mga nag-testimony kahapon, lalo na sa mga young people. I am very blessed and I'm very encouraged, no, sa mga young people natin na naninindigan tumatayo sa prinsipyo na inyo pong ng salita ng Diyos. Kaya, alam niyo po mga kapatid, huwag nating basta-basta lahat ng mga magulang po na nandiyan, to all the mothers out there and fathers, shout out po sa inyo, manindigan po kayo, huwag kayong patalo sa emosyon, tulungan at samahan ninyo ang inyong mga anak na tumayo sa katotohanan. Kita niyo po, natutuwa ako sa, I forgot the name eh, ang bihira naman ni Sero, nakalimutan ang pangalan ng tatay. Anyways, again, sabi ko nga po, ay napaka-importante po ng bagay po na ito. Yung napaka-importante na sa inyong buhay, yung mga young people, ay matutunan nyo kung paano dapat kayo mag-a-act on this Christmas season, especially in the season na kung saan very rampant
yung ginagawa ng dyablo sa maraming young people para maihiwalay kayo sa Panginoon Jesucristo. Imagine, sabi ko nga sa inyo, nag-celebrate ka ng birthday ng isang persona na wala ka naman doon. Alam mo, ang napakahirap nun para kayong nag-celebrate, ba? Ito na nga lang, illustration na nga lang sa mga parents niyo, sa inyong mga nagtatrabaho sa ibang bansa, o di ba? Mag-birthday kayo, mahirap naman mag-celebrate, nakakalungkot mag-celebrate kasi nangyayari naman So, nakakalungkot mag-celebrate ng birthday na wala yung celebrant. Pero talamak at di hamak na nangyayari po sa buhay ng maraming kabataan po ngayon na kung saan ay okay lang na mag-celebrate nang walang celebrant. So ikita po natin mga kapatid, eto na po mismo nangyayari yun. Due to the carnal reactions of a lot of young people today, their spiritual activities for the Christmas season, which should lift up at talagang magbibigay ng puri sa Panginoon, nagkakaroon ng hindrance tuloy. Kaya ngayon, yung celebration ng birthday celebrant ay hindi ngayon yun ang nai-highlight sa buhay ng maraming tao. Lalo-lalo sa inyo young people. Tingnan nyo po. Maganda po ito dito sa Matthew chapter 2. Di ba? May kita po natin yung binanggit ko po sa inyo. And when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Maliwanag po yung sinasabi po ng Biblia dyan. When they saw the star, they exceeding great joy. And may kita po natin dito yung kanilang actions. You see, nag-worship sila. When they saw the Lord Jesus Christ, verse number 11, they fell down and worshipped Him. They worshipped Him. And they what? Hindi lang muna sila nag-worship, kundi they presented gifts. Ang usapan natin to this coming Sunday, Sir Maki, maganda ito. At abang-abangan nila ito, napakaganda po na ito. Kasi alam niyo po, mga kapatid, nais ko pong sabihin sa bawat isa po sa atin, this should be, lalo na sa mga young people, I'm talking to you, team focus, team preparation. You have to check what are your actions on this Christmas season or what will be your actions this Christmas season. Di ba? Yan yung pinag-uusapan natin nakaraan. Ito yung mga points. Gumawa tayo ng checklist na dapat ninyong tandaan para hindi kayo maligaw sa mga dapat nyong gawin on this Christmas season. Nakakalungkot kasi, binigyan na kayo example ng wise men. Binigyan na kayo ng example na hindi lang ng wise men, kundi ng mga shepherds. You see, these people, these personalities, all of them they witness personally the birth of the Lord Jesus Christ. Na-witness po talaga nila. Kaya nga kung meron man tayong magandang gamitan ng pattern, kung ano dapat ang ating actions on the season, what should be our actions for the season of the celebration, you see, baliktad. Kung meron man tayong pagkukuhanan ng illustration ng actions for the celebration of this season, ay nice ko pong sabihin sa bawat isa po sa inyo, walang iba kundi itong mga tao na ito. It's the wise men and the shepherds. Mahirap nito kung ang actions mo ay actions ni King Herod. Yan ang mahirap nito. Yan ang nakakatakot. You see, alam din ni King Herod dahil sinabi sa kanya na may pinanganak. Nagulat siya. You see, nagulat siya. Sabi niya, teka lang, ako yung hari dito. Anong sinasabi niyo may pinanganak na hari? Di ba? And then, kung palalawakin pa natin yan, abangan nyo na lang sa mga susunod na linggo. Kung palalawakin pa po natin yan, makikita nyo kung, yung sinasabi ko, Sir Maki, yung sinasabi ko na, yan yung mga actions na dapat nyong bantayan. Let me just, tatanungin po natin yung kapanayan po natin ngayon na aking host, co-host visitor. Yun, sinasabi ko Aray. Aray. Ang lakas. Ano ba yan? Ano ba yan? Yan. Lo. Pakihinaan. Yung speaker natin. Yan, amen. Lo. Sige pa, hinaan pa. Yan. Anyways, kasi tayo po yung nag-a-adjust ngayon sa mga tao natin. Nag-cut tayo muna mga tao kasi medyo wala na tayong pampasweldo. Nag-cut tayo ng mga tao. Hindi, pero Sir Maki, sa bagay na yan, baka you would like to share, anong masasabi mo sa dapat bantayan actions ang pinag-uusapan natin dito Instead of actions, ang nangyayari ay reactions. Yeah. You see, reactions they have their own personal reactions for the celebration of the season. Kaya ngayon ang nangyayari, nawala yata ako, yung speaker ang bawasan, bro, wag yung mic. Kaya ngayon ang nangyayari is that yun ang nangyayari is nagkakaroon ng hindrances tuloy sa kanilang spiritual activities. Yeah. Na yun ang pumapatay. Okay? Yun ang pumapatay at tumatanggal ng kanilang direction, ng kanilang the object of their celebration. Yun yung pumapatay, yun yung nagkakat.
Kaya hindi makita tuloy yung celebrant kapag dating ng celebration. Ano masabi mo dyan, Sir Maki? Ang sabi ko dyan, sir, nauuna kasi yung kumbaga nagpo-focus ngayon sila sa kanilang reaction rather than their actions. Kasi, alam mo Sir Jow, totoo yan, young people sa mga di ba, minsan, nakakalimutan natin na na-overwhelm tayo masyado sa reaction natin, na nakakalimutan natin kung paano natin na gagampanan or magkakaroon ng tamang actions, di ba? Sabi nga natin yan sa kolokyal na pananalita di ba? Ito, pagdating sa tao. Sir Vince, may makikita ka dyan sa speaker na gain. Pakibawasan mo ng konti. Yeah, palagay ko yung gains. Pero gain dito lang speaker, dapat magbawat ng gains. Yan, dyan lang, dyan. Mayroon ka makikita ang gain dyan. Yan. Alam niyo, young people, totoo yan. Parang Sir Jow, di ba, pag nandito sa atin, yung kataga natin dito na, masyado ka na over familiar. Yeah. Tama yan. Masyado ka na over familiar dyan sa bawas. Yan. Masyado ka na over familiar sa actions mo. Bakit? Kasi pag pumunta ka pag naging kaya lumalabas ang over familiarity, young people, it's because nakatuon ka na sa reactions mo. Yeah, that's right. Ganon kasi nangyari dito, sir Di ba? Ganon kasi nangyari dito. Akalain mo yung good tidings of great joy na mensahe ng Christmas season, naging hati yung reaction. May natuwa at may hindi natuwa. Yes. Totoo yan. Nandito yan sa binabasa ni Sir Maganda yung sinabi mo, may natuwa, may hindi natuwa, may nagplano pa ng masama. Yeah, yun. May natuwa, may hindi natuwa. May kanina pa ako, ayaw tumigil nito, Brad. Sabi nga ni Kim, I'm on fire. Di ba? May natuwa, may hindi natuwa, may nagplano ng masama. Yes. Diba? So, kung mapapansin nyo yan. Nang hindi nagpapahalata. Nang hindi nagpapahalata. Kasi ito ano pa? Ano pa gusto mong i-rhyme? Diba? Kasi ganun yan. You have to be careful on that. Kasi, actually, isa yan sa mga sakit ng mga kabataan ngayon. Diba? That's right. Pag binigyan ka ng regalo, pambihira. Ito sa mga tawag nito, sa mga anak. Mga anak. Shoutout sa mga anak na nandiyan dyan. Kahit sa mga kaibigan. Hindi, sir. I mean, ito ba, yung relasyon ba ng magulang sa anak? Tama yan. Tingnan nyo, pag binigyan kayo ng regalo, ilan kaya ang na-overwhelm na sa sobrang actions ninyo thank you po pala ha. Yung thank you naging pala na lang. Bakit? Hindi na nauuna. Bakit? Anong nauuna? Yung reactions. Mas na-overwhelm ka ng reactions kaysa sa actions mo. Kaya nga, pag pumasok ito ngayon, itong Christmas season, ang daming young people na masaya. Mambiran saya, celebrate dito, celebrate dyan. Pero ang hindi nyo nakikita, it's not that is not your actions pa. That is just your reaction. Kasi pag sinabi mong actions kasi, you are related to the subject. Di ba? Kahit naman sa English, di ba, Sir Jow? Maganda yan, related to the subject. Yeah, yung actions, kahit naman sa subject na English, sa mga academy, shoutout sa mga academy students dyan, di ba? Pag doon sa isang, ito kasi pinaka-ayoko talaga sa yan. Di ba? Yung di ba, may guguhitan ka, guguhitan mo yung subject. Sentence diagramming. Sorry, isa pa. Yung isa pa yung guguhitan mo yung 2 lines for the action verb. 2 lines for the action verb, 1 for the what as linking verb, di ba? Nakita ko lang pinapagalitan ni Christy kasi. Pero sir, kung mapapansin mo, napakahalaga. Napakahalaga nun. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi ka lang pwede basta guhit ng guhit doon. Pag hindi mo nakita kung nasaan ang noun, which is the subject, mali yung mga guhit mo susunod. Yeah. Di ba minsan akala natin pag nakakita ka ng is, ang unang mong guguhitan doon yung mga linking verb Yeah, Bakit? Kasi familiar sa'yo. Familiar sa'yo Pero ang problema is our was where. Pero ang problema doon, hindi mo alam kung saan ka dadalhin nun. Bakit? Pag yun ang inuna mo, hindi mo pa rin alam kung saan ka dadalhin nun. Bakit? Kasi nga hindi mo alam kung nasa yung subject So ano lang, pag nakita mo ngayon yung linking verb, ano lang yung nasa isip mo, magre-react ka lang, ito yung is, are, was, guhit ka kagad. Di ba? Pansin nyo, it's just a reaction. Pagpasok ng Christmas season, bang! React ka kagad. Oy, party-party tayo! Oy, bakasyon, celebrate, ganito. Reaction mo pa lang yan. How about your actions? Yun. Di ba? Tandaan nyo, young people, your actions should always be related to the subject. Kasi kapag nangyari yan, sabi nga ni Sir Joe kanina, hero ang labas natin. Sabi nga ni Sir Joe kanina, nagulat si King Herod akalain mo, hari ka, tapos biglang may masasagap kang balita, may King of Kings pala.
Siyempre kay King Herod, ang alam lang ni King Herod, bira, ako na yung hari. Pag sinabing hari, ako na yung namumuno. Kalahin mo may namumuno pa pala sa'yo. Diba? So ano ngayon ang gagawin? Sa reaction siya, mas nag-focus sa kanyang reaction. Ano ngayon ang nangyari? Hindi yung naging maganda. Diba? Kaya nga yung iba, sabi ko nga sa inyo, yung iba dito, nagbigay pa ng gifts, gold and frankincense, lahat yan. Nagbigay pa ng lahat. Pero makikita niyo at the end, meron pa rin isang tao na kung saan mas nag-focus sa reaction niya. Kaya nga pinakamagandang i-check dito, young people, no? Check your actions first. Know your actions, not just check, but know your actions first before you react. Minsan akala natin, sir, sa ano kasi natin ngayon, baliktad eh. React ka muna bago ka mag-actions. Ganyan ang kadalasan Ganyan ang kadalasan na nangyayari. Kaya nga sabi ko sa simple na pasasalamat na lang. Ang hirap na ngayon makakita ng mga young people na talaga nagpapasalamat eh. Bakit? Lagi nauuna yung reaction. Di ba? Lagi nauuna yung reaction eh. Pag binigyan ng regalo, sunggab agad. Yeah. Di ba? Pero know your actions first before you react. Huwag mo ibabase yung action mo sa reaction mo. That's right. Ibase mo yung reaction mo sa actions mo. Yun. Di ba? Yun ang pinakamaganda doon. Kasi kapag nangyari yung ganon, mababantayan mo yung reaction mo. At yung reaction mo, itong pinakamaganda dyan, Sir Jow. Yung reaction nyo, young people, magiging totoo. Marami reaction na peke. Di ba? Uy, ganyan, Sir Jow, reaction na peke. Thank you, ha. Diba? Marami reaction na peke. Ay, salamat, ang ganda nito. Diba? Kaya yung mga reaction na peke. Kaya bantayan mo. Kasi pero pag totoo yung actions mo, believe me, lahat ng i-react mo totoo. Ganun lang kasi, alam nyo ngayong season na ito, ngayon sa itong papasok ng Christmas season, ilan sa inyo, young people, ang nabiktima ng maling reactions? That's right. Last year. I'm talking about last year. Ilan sa inyo na sabi ko nga agabi, di ba? Instead na most wonderful time of the year, naging worst time of your year pa. Yeah. Bakit? Because of your reaction. Akalain nyo, kung ako lang, sir, kay King Herod, magsasaya ako eh. Yeah, totoo yan. Bakit? Akalain mo yung hari ka na, alam mo ikaw na yung namumuno, pero may mas mamumuno pa sa'yo. Thinking-wise, abay, mas mapapaayos pa sana yung pamumuno ko. Bakit? May malalapitan ako eh. Yeah. Tingnan mo ngayon, sa isang bansa, kapag hindi maayos ang presidential advisor, Yeah, totoo sablay din ang bansa. Yeah, di lang yun. Tsaka kahit sino na nakaupo sa posisyon, kapag ka nakaupo sa posisyon, pero ang pamumuno ay may sariling layunin at hindi para sa kapananan ng ating bayan, ay talagang magkakaproblema ang sambayanan. Salamat. Kaya nga sa lahat ng diba? Napupunta tayo sa politika eh. Kaya nga ganun eh. Kaya nga, actually, hindi naman kasi talaga namin pagwala. Yun nangyari na kay yun King nangyari. Herod. Political problem That's to eh. politics. Politics to Politics. Kaya shoutout sa inyo ng mga... Hindi. Wag na. Sa Gideon Nights na yan. Huya, sir. Sige, kuya. Kaya alam nyo, young people, ganun yan. Maganda yung point na sinabi ni Sir Joe kanina eh. Maraming puro react, pero walang act. Right. Tingnan nyo. Ang dami dyan. React lang ng react yan. Yan yung mga, pag tinanong mo, pambira, mga walking dictionary yung mga yan. Ang dami reactions yan. Ganito, ganyan. Pero sa inyo, young people, dapat ang makita ninyo at malaman ninyo ngayon how you will act and not just how you will react. Dali lang mag-react. Oy, Christmas, Merry Christmas ha. Oy, salamat. Oy, ganito, ganyan. Oy, ang ganda naman ng ano. Ganyan. Ang dami, pwede kang mag-react lang. Pero kamusta yung actions mo? Katulad nga, binasa ni Sir Joe dito, when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Yung they rejoice with exceeding great joy, that's the reaction. Pero tingnan nyo, ano yung nauna dyan? Yung action. Ano muna yun? Nakita nila yung star. May nakita sila. Noong nakita nila yung star, hindi lang sila doon tumigil. Tingnan nyo. And then, pagkasunod-sunod niya, nag-worship na sila. Bakit? Yung reaction nila, totoo, dahil totoo yung nakita nila. Sa kanila, totoo yung nakita nila eh. Alam nila yung purpose kung bakit may ganun. Alam nila yung rason kung bakit may ganun. Kaya ang pinakamaganda ngayon, young people, again, yung reactions ninyo, ibase ninyo sa actions ninyo. Huwag kayong magre-react nang hindi naaayon sa action ninyo. Ang hirap nun. Ang actions mo, pasipa. Ang pagsipa. Nakakita ka na ba ng ano? Ang action, sinuntok. Diba? Sinuntok sa mukha.
sumakit yung paa. Sipahin kita yun eh. Oh, ano ba yun? Sipahin kita eh. Oh, pektosan kita eh. Oh, di ba? Nakakita ka na ba ng ganun? Walang ganun. Di ba? Alam natin kung anong tawag dyan, medically speaking, mental disorder yan. Oh. Medically speaking, mentally Di, mentally disorder yan. Di ba? May, ang tawag dyan, abnormality. Yan ang mga tawag dyan. Pero makikita ninyo, ganyan din ang pwedeng mangyari sa buhay ng mga kabataan. Ngayong Christmas season, kapag hindi mo binantayan yan, I'm telling you, pag nauna ang reactions mo kaysa sa actions mo, lugi ka. Di mo may enjoy ang season na ito. Kaya ang pinakamaganda niyan, your reactions should always be based on your actions. Sir Jao. Alam mo, Sir Maki, tinitingnan ko lang ngayon. Alam mo, titingnan mo dito sa talata. Ang pinagkaiba, tingnan mo, Sir Maki, abang-abangan nyo rito sa mga sumusunod na linggo. Hindi, kasi kaya ko sinasabi sa Sir Maki. Anong susunod? Ha? Wala nang susunod. Hindi, pero may tatlo yan. Ha? Kaya ko sinasabi ito, Sir Maki, kasi tingnan mo, sa shepherds, yung adoration ng shepherds, makikita natin that their adoration ay nagsimula. Kanina gusto ko yung sinabi mo yung kanilang nakita. Kapansin niyo, young people, listen to this. Wala kang excuse talaga, young people Wala kang excuse. Bakit ko sinasabi nga wala kang excuse? Kasi unang-una, ang kulit nitong echo na to. Hindi, ito nga yung sinasabi ko, Sir Maki, no? Anyways, okay naman tayo sa ating record, no? Maliwanag naman tayo sa ating Facebook Live. Yan, maliwanag naman tayo dyan. Pero ito yung sinasabi ko. Ito ilagay nyo sa isipan young people. Wala kayong takas dito, walang excuse. Anong sinasabi kong walang takas, walang excuse? Pag titingnan ninyo, sabihin na natin, Sir Maki, ang bunto ngayon parang hindi ko nahalata. Parang, kumbaga, parang hindi ko naman kasi napansin na gato. Tingnan nyo ha. Ang manifestation, ang sign for the wise men is what? The star. What is ang sign naman, ang nagpakita naman sa mga shepherds ay angel. Di ba? The star and the angel. Bakit kaya abangan nyo sa linggo? Anyways, kaya ako sinasabi yan, Sir Maki. Kasi, shepherd to Yeah. Iba ang pangunawa ng shepherd at iba ang pangunawa ng wise men. Are you getting the point? You see? So, ang point ko sinasabi ko dito, young people, wala kayong pwedeng sabihin na excuse na, sir, di ko talaga napansin. Ay, sir, di ko talaga nakita. Ay, parang wala. No. Ang blessing na meron tayo, being in this family, team focus, team preparation, we are blessed to receive and acquire the wisdom, knowledge of God in the light of His Word. Na makita natin ang maliwanagan nang wala ka nang makikita, wala nang mag-a-arise na question mark sa ulo mo. Ay, ito ba na dapat? Ay, ito ba? Ay, ganito ba dapat ang action? Ay, ito ba dapat ang gagawin? Wala ka ng question mark. Lahat puro exclamation point. You see, lahat puro, kung hindi yan period, it's an exclamation point. Ang dinadala namin sa inyo ngayon, young people, yung reactions ninyo, you have to make it sure na para hindi siya maging Kasi pag sinabing reactions, kaya nga may na-repeat na You see, nag-base ka na sa isang pangyayari. You see, kaya nga may word, may prefix tayo na tinatawag na re. Alright? That's English subject sa mga English major dyan. Di ba? That's English. Pag sinabi natin may re ka na, sabihin may prefix na Naulit na yun Yung actions na yun ay nagkaroon ka ng actions na based na sa isang pangyayari. You see that? Reactions. Okay? Now, itong mahirap, Sir Maki. Kapag yung actions mo, pagka yung reactions mo last year for the Christmas season ay naging reenactment mo ngayon. Yan ang sinasabi ko. Yan ang nakakalungkot. Kaya nga maganda yung preaching mo, Sir Maki, kagabi na proceed with caution. Because if you will not proceed with caution, your reactions from last year could be your reenactment this year. Yeah. At ang nakakalungkot, kung ang lahat ng actions na gagawin mo ngayong Christmas season, young people, team focus, team preparation, ay reenactment lang ng ginawa mo last year. Hindi mo na prioritize ang Diyos last year, same thing. Hindi mo na bigyan ng pansin yung spiritual activities ng simbahan this last year, inulit mo na naman ngayon. You see that? So ngayon, hanggang sa mangyayari, young people, makakasanayan mo na. Therefore, yung tradition of the celebration ay hindi na biblical, kundi
carnal. You see that? Na kaya nga, that's the very reason kung bakit ang pastor natin ay naglalagay ng programa para sa inyo, young people, para hindi kayo mailagay doon sa sitwasyon na, para hindi kayo malagay doon sa isang sitwasyon na mananatili kayong karnal sa bawat selebrasyon ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Akalain mo, the very reason why we were able to have this biblical spiritual living, why we were able to be aware of the spiritual living, yung pinakakadahilanan para tayo'y maging spiritual, you see, yung kapanganakan ng kadahilanan ng pagiging spiritual natin, doon pa tayo nawala. You see, yun pa yung isang bagay na kung saan napangunahan natin ng kakarnalan. You see, kaya ko po sinasabi sa inyo yan because eto po yan eh. Naririnig nyo palagi sinasabi ko sa inyo, team focus, team preparation, principle over emotion. Naririnig yan sa pastor. Lagi ko sinasabi, maririnig nyo bukang bibig ko lagi sa inyo, intellectual, huwag emotional. Puro isipan. It should always be mental. Pero alam nyo ba, pagka nakasanayan nyo na, nare-reenact nyo lang ang mga nagiging reactions nyo from the previous Christmas seasons, ang nakakalungkot niyan, even your mental can be carnal. Nakakalungkot yan. Because pag yung mental mo ay naging carnal na, ay ibig sabihin, naging sistema na ng buhay mo. At pagka naging sistema na ng buhay mo, ang hirap na kumawala dyan. Young people, I'm telling you, ang hirap ka nang bumitaw. Kristiyano ka pero hirap na hirap kang bumitaw sa pakikipagsosyalan mo sa mga kaopisina mo. Hirap na hirap ka nang bumitaw sa mga kaibigan mo na alam mong wala sa simbahan. Hindi mo kasi sampalataya, pananampalataya. You see, the practice that you have on your Christmas is different from their Christianity. Sabi ko nga po sa inyo, pagka pumasok na yun sa sistema mo, team focus in preparation, believe me, wala kang testimony na lumalaban para hindi siya ipasayawin. Wala kang ganong testimony. Wala kang testimony na pagka ikaw ay nasa party-party ng mga kaopisina mo, may inirequire kayo umattend ng mga celebrate Christmas party sa opisina mo, hindi ka makikita na talagang sasabihin nila na wala ka man lang testimony na ano ba yan, di ka naman belong sa amin. Kasi kapag sinabi na ng mga kaopisina mo, uy, alam mo, gustong-gusto ko talaga to si sister ganito, si brother ganito eh. Bakit? Bilong na bilong sa atin. Oy, patay na yun. Pagka yung spiritual mo ay nabilong sa carnal, jahe. Delikado na yan, kapatid. Nasa sistema na ng buhay mo yan. Kaya ako sinasabi sa inyo yan, young people, yan ang kailangan nyo pagtuunan ng pansin. Yan ang kailangan nyo bantayan. Yan ang kailangan nyo ilagay sa inyong mga isipan. Wag na, I'm telling you, no, Junjun, no. Wag mo papaintulutan na mangyari yan. You see? No, kaya ako sinasabi yan sa bawat sa inyo, team focus, team preparation. Kasi kung meron man, paborito kayo ng Diablo eh. And this Christmas season, maganda. Tsaka ito, team preparation, let me talk straight to you. Look straight into my eyeball, into the lens of your system. Mali. Sa inyong mga screens. Alright? Now, team preparation, ito ang punto dito eh. Mag-aasawa ka eh. Di ba? Gusto mo maging ama. Gusto mo maging ina ka. Di ba? Gusto mo maging, balang araw, magiging ama ka. O, balang araw magiging ina ka. 'Di ba? Sa pagiging ama mo at ina mo, balang araw, ano ngayon ang mangyayari? Anong ituturo mo sa anak mo? Akala nyo, saya-saya, basta-basta lang yung magkaanak ng ganyan. Oy, I'm telling you, huwag kayong mag-excited. Masaya dito, nakikita ng simbahan. Masaya. We're a family-oriented church. That's a blessing, young people. But what you should learn ay huwag kayong ma-excite carnally. Team preparation, makinig kayo, inakausap ko kayo. Huwag kayong mag-excite carnally. Magaling ang Diablo dyan. Excited ka kasi naririnig mo talagang maganda. Lalo, alam ko kung ano yung pinag-usapan nyo, tinapik nyo nung inyong event, team preparation sa Tagaytay. Alam ko yung mga pinag-usapan nyo and that will give you the excitement dapat spiritually. Pero pag naging carnal ka doon, I'm telling you, akala nyo basta-basta pagpapamilya, sabi ko nga eh, iba yung mag-asawa pa lang kayo at iba na yung ama't ina na kayo. Yung ibang istorya na yon. Bakit? Hindi lang yung dalawa kayo sa buhay. Kaya minsan yung iba sinasabi na, alam mo, kaya hindi mo na kami nagkakaanak. Yung mga prinsipyo sa mundo, Sir Maki, hindi mo na kami nagkakaanak kasi sinusulit mo na namin yung pagiging husband and wife natin. Marunong ka pa sa Diyos.
You see, ang point then is this. Ito na sinasabi ko sa inyo, team preparation. You see, mag-ingat kayo sa inyong actions ngayon. Because later on, pagka pumasok sa sistema nyo, ang carnal reactions, paano naging nasa sistema nyo na ang carnal reactions? It's because of the reason na patuloy nyo siyang nare-reenact nyo na lang siya palagi. Yearly na lang, react ka ng reenact. Yun na lang at yun palagi. Kaya ngayon, anong mangyayari? Pasok na sa sistema. Pag pasok na sa sistema, believe me, tapos gusto mo pang mag-asawa na, gusto mo pang magkaroon ng sarili mong pamilya, ayusin mo sarili mo ngayon. Bakit? I'm telling you, hindi biro yan. Tandaan mo, the fruit of the womb is a reward. Oh, mga team prep na kababaihan dyan, shout out sa inyo. Para lang paalala, the fruit of the womb is a reward. Inuulit ko, fruit of the womb is a reward. Naway yung reward ay wag nyong pahintulutan na lumabas sa mundo na namumutawi ng sumpa. Seryoso ako sinasabi ko sa inyo. I mean that. I'm telling you that. Because children's children are the crown of old men. Paano magiging crown? Yung isang may sumpa. May kalawang yung crown. Ganun ba ang gusto ninyo? You see? Kaya ako sinasabi sa inyo to because balik tayo sa pundasyon. Rewind. Anong gusto ko mangyari? Anong gusto mangyari sa atin ng Diyos? Team focus, team preparation. Team preparation. Anong gusto mangyari? Ayusin nyo yung sarili nyo ngayon. Na yung magiging actions nyo for this Christmas season ay hindi reenactment ng reactions nyo last Christmas season. Because you will then know, I'm telling you, you will then know na wala na. Darating sa buhay ninyo, ano na kayo talaga? You will then know na may problema na kayo. You see, iba ang kasiyahan kapag alam mo yung sistema mo, hindi ko kayo pinapagalitan. Alam nyo, team focus, team preparation, minsan yan ang maling mentality ninyo, mga young people eh. Yung pag tinuturuan kayo, ang dating sa inyo lagi pinapagalitan na kayo. Let me help you with that. Kung ganyan na ang reactions ninyo, pag kayo'y binibigyan ng enlightenment, isa na lang dahilan yan. Alam nyo kung anong dahilan? Alam nyo kung anong kadahilanan yan? Nasa sistema nyo na. Nasa sistema nyo na. Ang tawag natin dyan, sistema. You see? Yan ang problema dyan. Sistema ka na. Nasa maling sistema na ang pamumuhay mo. And you have to be careful. You better watch out. You better not cry. Better not pout. You better not pout. Because I'm telling you why. Darating ang panahon Satan is coming to town. Satan is coming to town. No? Totoo yan. Pag hindi ka ako, sinasabi ko sa'yo, pag hindi kayo nag-ingat, yung you better not cry, you better not cry, you better not down, you better not. No, bakit? Santa Claus is hindi na nga eh. Santa Claus is coming. Sana ako si Red One yan eh. Oh, yun sana. Ibang usapan yun. Ibang usapan. Walang dama yan. Ay, sorry. Anyways, kaya ako sinasabi sa inyo yan, I'm telling you, team focus, team preparation, hindi biro yan. Sabi nga dito ni Sir Cesar Deos, hindi po basta-basta ang pag-aasawa. Hindi yan parang kanin na pagkamainit pwedeng iluwa. Ang pag-aasawa ay kakibat niya, responsibility. Totoo yan sinasabi ng mga young people. At saka totoo yun. Ako naman, ang masasabi ko naman dyan huwag mong isubo kung mainit. Binibiro ko lang po si Sir Cesar. Pero alam nyo, mga kapatid, no? Importante ito. Team focus in preparation. By the way, nakakalimot na kayo team focus. Team focus. Kausap ko team focus. Send your pictures sa ating GC that you're watching alone or maybe with your friend, with your classmate. Send a picture that you're watching. Doon sa GC natin. Pakita nyo kung anong pinapanood nyo. Pakita mo, sino ka? Yan. Diba? And ulit ko, team focus, team preparation. Napakaganda nito. You see, it's very important that you watch your actions this Christmas season. Is it an reenactment of your reaction from last year? Or magsisimula ka ng panibagong action? Papasok na ang Christmas season. Lights, camera, action. Ganun yung sinasabi. Di ba, Sir Maki? Wala namang lights, camera, reaction. Wala. Walang ganun. Kaya nga pinakamaganda tandaan doon sa pagmali. Anong sinisigaw ng director? Cut. Hindi ka pwede mag-react eh. Maganda yan. Hindi ka pwede mag-react eh. Gusto ko yan. Kasi hindi mo pwedeng sabihin Palawakin mo yan. Lights, camera, action, nagkamali ka. Tapos i-reenact mo ulit. No, hindi. Yeah. Ang gagawin ng director doon, cut. Kasi pangit
kapag puro ka react, Yes. dapat yung actions talaga ang kukunin ng ano. Genuine action. Genuine actions. Yan. Kaya ano yun eh. Kaya mahirap yan, young people, kung lights, camera, tapos reactions yan agad. Puro cut yan. Yeah. Puro cut yan. Maniwala ka sa akin. Ang mahirap yan, pag puro cut, masasanay ka sa, okay, sige, masasanay ka sa pinaka mababang sasabihin na, yun na yung standard mo. Yun na yung magiging standard mo. That's right. So, yun ang pinakamasaklap dyan. And you will not enjoy it. Yeah. Enjoy. Tinan mo, just like King Herod. Di naman enjoy. Ah. Ang ganda, akalain mo. Ang gaganda ng mga titles na nakadikit sa paparating ng ano eh. Wait dyan sabihin, para may Sa paparating ng Panginoon, di ba? Glad tidings of great joy. Di ba? Exceeding great joy. Kumingay! Oh, ang gaganda eh. Okay lang yan. Oh. Ganda yan. Para Ang gaganda na, ang gaganda na, sila. ang gaganda ng Teaser. paparating eh. Ang gaganda ng mga mensahe, mga titles na nakadikit. Kaso ang problema, lahat ng yon, isa lang ang nag-register sa kanya. Yung reactions niya nung nalaman niyang may haring paparating. Yeah. Kasi ang alam Tsaka niya. maganda doon sinabi ni Brother J dito. Shoutout kay Brother J at Bingkulan na nasa pinakamalayong lugar dyan sa Lapan Auditorium. Sabi niya dito, God as the director. Totoo yan eh. Pag hindi talaga director, delikado pagka hindi Diyos ang director ng buhay mo. Bakit? Hey, talagang, ang kagandahan, pag Diyos ang director, Sir Mangi, mangyayari yung sinasabi mo. Hindi niya pahihintulutan na maging reenactment. Siya na yung magsasabi ng, cut! Oh. Wag lang dumating Sir Maki sa punto na Sir Maki, wag lang dumating sa punto na teka, hindi maganda to, hindi magaling tong artista to, palta ng artista. Yan ang problema diyan. Pag dumating ka sa ganyang pagkakataon, hindi na maganda 'yon, di ba? Sige, tuloy mo, Sir. Yeah, kaya yun ang pinakamaganda diyan, young people. Tingnan niyo si King Herod, hindi niya na-enjoy eh. Hindi niya na-enjoy sa pambira. Kalahin mo yung mga binibigay, gold, frankincense. Kung sino man pwedeng pinakamagandang magbigay ng regalo sana, siya yun eh. Yeah, di ba? Siya yun kasi siya yung may mga source ng lahat. Pero kita nyo, hindi niya na-enjoy yung paparating na yun. Yeah. Nagbalak pa siya ng masama. Yun. Di ba? So, kaya yan ang pinakamagandang tandaan sa lahat. In order for you to enjoy this Christmas season, sikapin mo na lahat ng i-react mo sa season na ito, yung mapapawaw ka sa lahat ng magpapawaw sa'yo sa Christmas season na ito, siguraduhin mo nakabase yan sa actions mo. That's right. Kasi kapag hindi, I'm telling you, lahat ng mapapawaw mali ka dyan, maniwala sa akin. Di wow, Philippines. Wow, mali. Kaya yan ang tatandaan nyo, young people. Alright? So, again, young people, I hope you learned something from our lesson this afternoon. Yeah, and alam nyo, napaka-importante yun. Kaya, ilagay nyo lagi sa isipan nyo. Okay? Ilagay nyo lagi sa isipan nyo ito. Team focus, team preparation. Will your reaction be a reenactment? That's our main topic eh. Will your reactions be a reenactment for today's Christmas, for this coming Christmas season? Okay? Bantayan nyo sarili nyo. It should be a new action. Sabi ng director, lights, camera, action. Walang sinabing lights, camera, reaction. Di ba? Anong sinabi? Lights, camera, action. Yan eh. Ang maganda yan ha. Parang may nakuha ko doon, Sir Maki ha. Lights, the star. The camera is your eyes. That's the lens. Lights, camera, and then your action. Ubus na naman yung akin. Di ba? Kala mo, nahuli kita. Di ba? Ganyan lang yan. Wala na naman tayo pang hapon ito. Camera, action. Yan ang sinasabi natin. Kaya nga mangyayari ito pinaka nakakalungkot niyan. Pagka hindi na nagustuhan, ang sabi ng direktor, cut! Sana daw mag-upload. Cut! At pag sinabing cut, siguraduhin mong cut yan talaga. Sabi ng Panginoon, direct dito lang ha. Yan. Focus na dito. Focus mo ng camera dito. Yan. Yeah. Kaya ako sinasabi sa inyo, young people, kasi marami kayong, alam niyo, team focus in preparation, imagine niyo, if you will just have the humility to submit to the authority of the Holy Spirit, you will enjoy all these things. Lahat naman po tayo, kahit naman sa mga nanonood na hindi young people, lahat tayo is subject to the authority of the Holy Spirit sa buhay natin. Kaya we're subject to submit to the Holy Spirit. Pero of course, dahil we believe in the freedom na sinasabi po ng Biblia, you see, kaya yan ang tinuturuan tayo ng Diyos because that's the way of maturity ng isang Kristiyano. Kaya sa atin lang, parang sinabi ko last time, Sir Maki, kay Sir Richard. Shout out Sir Richard, shout out to all the Baptist builders.
Sabi ko nga sa kanya, nung nag-fellowship kami last time, Sir Mike, sabi ko nga, ang Biblia, walang sinabi na wag kang uminom ng alak. Ang sinabi ng Biblia, wine is a mocker. You see? Strong drink in the pinakikita ko ano yung wine at pinakikita ko ang saan ka dadalhin ng wine. You see? Pero hindi directly makikita nyo, sinabi na wag kang uminom. Sabi ng iba, maliwanag yan, sinabi ni Sir Jao. Yeah, pero ito yan mga kapatid. Ang pinapakita kasi ng Diyos dyan ay yung maturity natin. Tinuro na sa'yo na mali yung bagay na yan, hindi tinuro sa'yo wag mong gawin. No, tinuro sa'yo na mali. Kaya nga tayo na may banal na espiritu na, meron na tayong Holy Spirit, may wisdom na tayo na Diyos, pag pinili pa natin yung mali, sa alam nating mali nga yung tinuturo na yon, anong tawag sa atin? Di wow. Di ba? So, again, sinasabi ko lang sa bawat isa sa inyo, ilagay nyo po. Yan. Sabi nga ni Brother Joseph, salamat sa Panginoon, kasama ako sa cast. Kabaong. Oo, kabaong yung cast. Oo. Kasi yung Panginoon niya, small letter P. Hindi yata yun si Yesu Cristo eh. Alright, well, anyways, may kasama tayong Hudyo. Ay, hindi ba? Kasi parang yung kanyang mga letter pang Aramaic. Well, anyways, again, maraming salamat, Team Focus in Preparation. I hope natulungan po namin kayo prayerfully. We've been a blessing to you sa ating pong programa ngayon Webes po na ito. And again, ilagay nyo lagi sa isipan ninyo, Team Focus in Preparation. Better watch out, you better not pout. Kasi, ang alin, ilagay nyo lagi sa isipan ninyo that your reactions from the last Christmas season should not be your reenactment this Christmas season. Yeah. Alright? Once again, lagi po tayo magtandaan na magsama-sama tayo. Team Focus, kita-kita tayo mamaya sa programa natin mamayang gabi, Staying Alive. That's the last airing for the month of November. Papasok ng December, another new topic. Yung magiging topic natin ng December, Team Focus, medyo tatagal yan. Yeah. Alright? Napaka-importante yan. Kaya, get excited! See you later. Kapag available kayo pumunta kayo. Pagka hindi naman, pumunta pa rin kayo. Mag-join kayo sa mga station sa area. Alright? Muli maraming salamat North, South, East, and West Corner for tuning in sa ating pong programa sa tanghali po na ito. And let's continue to grow more and let's continue to stay active sa gawain po ng Panginoon. Let's continue to involve more. And on the first Sunday ng buwan ng Disyembre, let's make it sure na tayo masusumpungan ng Panginoon sa loob ng simbahan. Amen. Alright? Let's continue to work together, grow together, and praise and worship the Lord together. Amen. Once again, on top of all of this, lagi namin sinasabing, To God be the glory. Have a blessed Thursday afternoon. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. While shepherds watch their flocks by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song. The music seemed to come from afar. Hark now, hear the angels sing, a newborn king today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, listen to what they say, that man will live forevermore because of Christmas Day. By and by they find a little nook in a stable all forlorn, and in the manger cold and dark, Mary's little boy was born. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day.
of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing. Listen to what they say, that man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day. Because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say,